kwento natin ay magsisimula sa isang hiwalay na kwento. Isang maaliwalas na umaga sa daungan ng mga barko, makikita rin ang mga ibong lumilipad sa gitna ng kalmadong dagat. Sa kabila naman nito ay meron na yon na kung tawagin ay Leith Harbor. Isang ibon ang nakapatong sa ibabaw ng kahoy at mapapansin merong paparating na barko. Habang padaong ang barko, makikita na nagre-ready na ang mga tao para sa kanilang pagbaba. Isang gwapong lalaki ang nagsalita ng sa wakas. Nakarating na tayo. At napataas pa nga ang dalawang kamay nito sa sobrang kasiyahan. Habang naglalakad sila sa nayon, may isang babaeng lumapit at nag-alok ng kanyang tindang gayuma at sinabi ng babae na makakabili lang sila kapag nakinig sila sa kanyang hiling. Sa kabilang dako naman ay isang lalaki ang nagtitinda ng isda at iba't ibang uri ng laman dagat. Ang sabi ng nagtitindang lalaki, bilhin nyo na ang hawak kong isda, nag-isa na lang. Sa tahimik na nayon, may isang taong nagtanong kung kailangan daw ng isang lugar para sa kanilang gamit. Sa isang lugar naman ang nagsabi, gusto ko maglakbay sa Maple World. Isang gwapong lalaki ang nagsabi ito. Na pala ang Leith Harbor. Makikita sa kanyang mga mata ang pagkagulat at halong kasayahan. Habang tuwang-tuwa sila na naglalakad at tinanong siya ng kanyang tropa. Sobrang nagustuhan mo ba, Raymond? Napangiti naman si Raymond habang inakbayan siya ng kanyang tropa. Habang naglalakad sila, si Raymond naman ang nagtanong sa kanyang tropa yung totoo. Hindi ka rin ba na-excite? At isang matabang lalaki ang tumatawa at sinabing gusto ko talagang magtalon-talon sa kinatatayuan tulad niya. At tinawag siya ng kanyang tropa sa pangalan niya, Teron. Napatingala siya at napabulong. Ito na ang simula ng aming pakikipagsapalaran. Sa oras na ito makikita ang malaking buwan na napakaliwanag. Ang mga manlalakbay mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay lumilikha ng kanilang sariling kabayanihan at nagiging mga bayani. Dito na magsisimula ang kwento ng The Age of Adventure. Isang lagusan ang makikita at sa kabila ng misteryosong pintuan nalilitaw sa iba't ibang bahagi ng mundo balang araw. Ang mga itsura ng mga halimaw ay sobrang nakakatakot at hindi nakikita sa mundo ng Maple World. Bagaman maraming mga manlalakbay ang namatay sa mga pintuan, sila ay magpapatuloy dahil ang mga gantimpala na nakukuha sa loob ng mga lagusan ay sapat at ginagarantiya na ang lahat ng mga panganib ay malulusutan. Ang mga may pangarap naman ay walang humpay na naglalakbay patungo sa mga pintuan. Wika ng kanyang tropa, kailangan natin ng bitag, at mukhang nagulat at napaisip ang ating bida na si Raymond. Dahil hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng mga pintuan. Hanggat hindi tayo pumapasok, hindi tayo makakagawa ng plano. At meron din maraming manlalakbay na nawawala ng buhay dahil sa biglang mga pagbabago, kaya kailangan talaga natin isang katulong na bitag, wika ng kanyang tropa. Sabi naman ng kanyang kaibigan. Sinasabi mo ba na kailangan natin ng taong kukuha ng atensyon ng mga halimaw para tayo ay makatakas? At nagulat si Raymond at nagtataka at sinabi muli ng kanyang kaibigan. Handa ako dyan, hindi ito masamang desisyon. Nagpunta sila sa bilihan ng mga alipin at makikita ang mga alipin na nakaupo at wika ng receptionist, maligayang pagdating, sila ay nasa isang kumpanya na kung tawagin ay The Gapor Merchants. Bilihan ng mga sabi ng receptionist, lahat ng kulungan ay may mga taong pwedeng maging bitag. Kaya galingan mo ng pili, wika ng receptionist. Tumatawa ng napakalakas ang receptionist at sinabi sa tropa ni Raymond na kapag nagamit mo na ang isa sa kanila, masasabi mong sulit ang presyo na binayad mo at hindi ka magsisisi. So bilang ako ang nakakaalam, gusto ko i-recommend ang dalawang ito. Pareha silang sariwa o bago, kaya sila ay masigla habang sila ay tumatagal. Sinabi ng kanyang tropa, magaling, sige, bibilhin ko na ang dalawang iyan, wika ng tropa. Habang ready na ang lahat sa pagpasok sa lagusan, kailangan muna nilang markahan ang poste. Ito ay upang malaman kung ilang grupo na ang nakapasok dito. Habang nakatayo ang kanyang kasamahan sa harap ng poste, napansin niya na wala pa itong kahit isang marka at sinabi ng kanyang kasamahan, mukhang tayo pa lang ang unang grupo na papasok sa lagusan, at nang pagkatapos niyang markahan, tinanong na niya ang mga kasamahan. Ready na ba ang lahat? Sumagot naman ang tatlong niyang kasamahan na tara na. At makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Nang makapasok na sila sa lagusan, sinabi ni Raymond sa kanyang sarili. Shit! Isa yung kakaibang pakiramdam. At makikita sa mukha ni Raymond, nagulat siya nang makitaan niya ang naglalakihang mga mushrooms, at muli na naman nagsabi si Raymond.
Ano daw klaseng mundo ito? Habang nakatigil sila sa isang lugar ay manghang-mangha sila sa kanilang nakikita. Hindi nila mapigilang magtanong sa mga sarili dahil sa kakaiba at misteryosong lugar, sabi ng isa niyang kasama. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong lugar. Ibang-iba sa aking inaakala, wika niya, at sumang-ayon naman ang isa niyang kasamahan at sinabi. Tama ka, ang aura ng lugar ay ibang-iba. Huwag kayong kabahan. Tara na. Wika ng kanyang tropa. Karaniwan, ang lagusan ay ginagawa malayo sa lugar kung saan nagtitipon ang mga halimaw, kaya dapat pa rin tayong mag-ingat. Sabi ng kasamahan nilang babae, hindi natin magagamit ang papasok na lagusan kapag tayo ay lalabas, kaya ang priority natin ay malaman at makita kung nasaan ang lagusan palabas. Habang naglalakad ay may naramdaman ang kasamahan nilang babae. Nang tumingin siya sa likod ay nakita niya ang isang malaking halimaw na may 3 mata at nakaredy na ito para kainin siya. Ngunit siyempre ang halimaw ay hindi magtatagumpay. Sinaksak ng alipin sa likod ang halimaw. Sabay sabing, ano to? Bakit meron halimaw dito? At nang makalayo sila sa halimaw, nagulat sila na ang halimaw ay hindi pala nag-iisa. At napapalibutan sila ng mga halimaw. Sabi ng tropa niya, lintik na mga halimaw to. At binalahan na niya ng araw ang kanyang sandata at nagliliyab pa ito. At tinamaan niya ang halimaw, kaso sa sobrang dami ng halimaw hindi nila ito kayang kalabanin, sabi ng tropa ni Raymond. Itali ang mga alipin sa puno. Ngayon na. Dito na tayo tatakas, wika niya. Habang tinatali ang alipin, nagmamakaawa ito sa kasamahan ni Raymond na wag silang iwan at isama na lang sila sa pagtakas. Sabi ng kasamahan ni Raymond, magtigil ka. Habang si Raymond naman ay awang-awa at nagsusorry. Habang sila ay tumatakas, sumisigaw ang mga alipin. Wag! Wag ninyo kaming iwan. Wika ng mga alipin. Sabi ng tropa niya, takbo. At nakatakas nga sila, pero ang 2 alipin ay nawala na at napatay ng walang kalaban-laban. Tumigil sila ng pagtakbo dahil ang kasamahan nilang babae ay sugatan at hindi na kayang tumakbo pa. Kaya binuhat na lang ng kanyang tropa ang babae, sabay sabing. Ang paglalakbay na ito ay hindi maganda, sobrang nakaka-disappoint. Wika niya. Kailangan na natin mahanap ngayon ang lagusan palabas. Habang si Raymond ay balisang-balisa at takot na takot, sinabihan siya ni Teron na, Raymond, kontrolin mo sarili mo. Magpakatino ka, tarantado. Wika ni Teron. Calm down, sa sitwasyon ngayon parang hindi tayo magtatagumpay sa ating paglalakbay, wika ulit ni Teron. Pero pwede ulit tayong magsimula, wika niya. Kaya wag tayong sumuko. Laban lang. Kailangan natin makatakas lahat. Muling sumalakay ang halimaw at napuruhan ang kasamahang si Teron. Habang ang tropa nila ay nakatingin at sinisigaw ang pangalang Teron, makikitang wala ng buhay si Teron habang patuloy na inaatake ng halimaw. Hindi na makatayo si Raymond sa pagkakaupo sa sobrang takot at panginginig ng katawan. At muling umatake ang tropa niya gamit ang araw na nagliliyab at sinabing, mamatay ka ng hayop ka. Pero tila parang walang nangyari sa halimaw at binalikan siya neto. Niligtas siya ng halimaw gamit ng mga dila. At makikitang hirap na ito at tila kinakapos na ng hininga. Habang gulat at takot si Raymond sa nakikita, sinabi na lang neto sa kanyang sarili na hindi. At makikitang gumagapang na siya sa takot at sumisigaw ng tulong habang hinahabol siya ng halimaw na may 3 mata. At matatalas na pangil. Nakadapa siya at ang halimaw ay ready na para kainin siya. Kinagat ng halimaw ang kanyang paa at napasigaw ito sa sakit at napasabing, ang paa ko. Habang nakadapa siya, makikita sa kanyang mukha ang pagsisi at takot. Habang tumutulo ang kanyang luha at mga dugo ay laking gulat ni Raymond nang makita niya ang alipin. Nakatayo ito sa kanyang harapan, sabay sabing, ikaw ba yan, alipin? Buhay ka pa pala. Mabuti naman kung ganun, wika niya. Bilisan mo, tulungan mo ako, wika niya, at sinabi niyang. Lahat ng kasamahan ko ay namatay na. Tayo na lang 2 ang natitira. At hindi pa din kumibo ang alipin. Sabay sabi ni Raymond, pasensya ka na sa nangyari kanina. Hindi talaga ganun ang totoong plano. Napakahirap makatakas sa lugar na ito nang mag-isa, wika niya, at nagmakaawa ulit ito. Habang bumaba na ang alipin, sumigaw na si Raymond na, wag mo lang ako basta tingnan, tulungan mo din ako, wala kang kwenta. At napangiti ang alipin.
Habang nilalabanan ng alipin ang halimaw, ay tinanong ng alipin si Raymond kung sa tingin niya ay huli ang lahat para sa kanya, dahil makikitang nilalamon na siya ng halimaw. At sa oras na ito, pakiramdam niya na mawawalan na siya ng malay. Napatawa siya at sabay sabing, "Ikaw na alipin ka, wala kang kwenta." Maluha-luha siyang sumisigaw at sinasabing, "Sa palagay mo ba ay maiiba ang magiging resulta nito? Sa huli, ikaw na ang susunod," wika niya. Hanggang sa nilamon na siya ng halimaw. At nang matapos na ang halimaw sa pagpatay kay Raymond, ang alipin at halimaw ay magkaharap at mukhang gusto ng halimaw na isunod ang alipin. At naglabanan na silang dalawa, makikitang seryoso na ang alipin at sinabi niya sa halimaw, "Hindi. Hindi ako mamamatay," at pinatamaan ito ng alipin ng isang nagliliyab na bola, at muling sinugod gamit ang kanyang sandata. At sinabi niya sa halimaw, "Ang lugar na mamamatay ako ay hindi dito." Sabay hawi ng kanyang buhok. At dito na magsisimula ang ating kabanata.